Nagsisimula ang anime na ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng digmaan na nagaganap. Isang babaeng salamangkero ang nagpakita upang takutin ng isang tropa ng digmaan. Nang itinaas ng salamangkero ang kanyang kamay, biglang lumitaw ang isang whirlwind mula sa kanyang kamay, na kanyang pinakawalan upang umatake, na nagdulot ng isang malaking pagsab. Sa isang kalye ng lungsod, dalawang estudyante ang naglalakad, sina Taichi at Rin, ay mga regular na high school na naninirahan sa modernong Japan. Si Rin ay isang masipag at mahusay na manlalaro ng tennis, habang si Taichi naman ay hindi bahagi ng anumang club sa kabila ng kanyang talento sa athletics. Habang pinapagalitan ni Rin ang kanyang tamad na ugali, tinawag ng isang espiritu ang pangalan ni Taichi, ngunit hindi pa niya ito nararamdaman. Gayunpaman, dahil dito ay napansin niya ang paparating na mabilis na bisikleta, kaya iniiwasan niya ito mula sa landas nito. Nagrereklamo sila tungkol sa nagbibisikleta, ngunit higit sa lahat, natuklasan nila ang isang magic circle na nagliliwanag sa ilalim nila. Sinimulan nitong sundan si Taichi kaya mabilis niyang tinulak si Rin palayo para hindi siya mahuli sa loob nito. Ngunit tumakbo pa rin siya patungo sa kanya, at ang magic circle ay nag-activate sa pagdadala sa kanilang dalawa sa isang kakaibang lugar. Sila ay naisummon sa isang mundo ng pantasya na may digmaan na puno ng mga halimaw, espiritu, mage, at iba't ibang lahi tulad ng mga elves at dwarf. Pumunta si Taichi upang tulungan si Rin, na nakahiga sa lupa na walang malay. Nagtataka kung nasaan sila at walang serbisyo sa telepono para makipag-ugnayan sa kanilang pamilya, gumagala sila sa mga lugar, umaasang mapapadpad sa isang gusali. Naiisip ni Taichi na ang sitwasyong ito ay katulad ng madalas niyang nakikita sa manga na dati niyang pinag-aaksayahan ng oras, at nagsasabi na maaaring nasa alternatibong mundo sila. Nababaliw si Rin sa sitwasyong ito dahil hindi pa rin siya sumasang-ayon, at sinabi kay Taichi na mabuhay at umangkop sa mundo ng minsan, sa halip na magbasa ng manga sa lahat ng oras. Habang naglalakad sa mga lupaing hindi pa nila nakikita, nakatagpo sila ng isang itim na hayop na parang kabayo, at napatigil sila ng maramdaman ang hindi kapani-paniwalang dami ng dark energy, at isang masamang aura na lumalabas dito. Sinubukan nilang tumakas ngunit ang kanilang bilis ay hindi katumbas ng demonyong kabayo, na madaling nakaabot. Nagpasya si Taichi na gumanap bilang bayani, at sinabihan si Rin na tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya, habang ginugulo niya ang hayop. Sinabi niya sa kanya na huminto sa pagbibiro at tumakbo na kasama niya, ngunit alam ni Taichi na kung magagawa niyang abalahin ang kabayo ng matagal, magagawa niyang iligtas ang buhay ni Rin kahit na nangangahulugan ito ng tiyak na kamatayan para sa kanyang sarili. Sinimulan ni Taichi na batuhin ang kabayo upang subukan at pukawin siya, at nagtagumpay siya ng binago ng kabayo ang target nito at sumusugod kay Taichi. Sa hindi kapani-paniwalang bilis upang burahin ang kanyang pag-iral, tinanggap ni Taichi ang kanyang kapalaran at naghanda na mamatay. Ngunit sa kabutihang palad, siya ay nailigtas ng isang adventurer na gumagamit ng kanyang espada at mahika ng hangin upang atakehin ang kabayo. Tumalikod ang kabayo at sinubukang atakehin ang unang adventurer, ngunit ang kanyang kasamahan sa koponan ay gumagamit ng magic arrow para barilin ang kabayo, na nagtatapos sa kanyang buhay. Nakahinga ng maluwag si Taichi, ngunit nabigla pa rin siya sa lahat ng nangyari sa loob ng maikling panahon. Ipinakilala ng grupo ng mga adventurer ang kanilang mga sarili bilang sina Megila, Rakelta at Bolda, na medyo matagal nang nakikipagsapalaran at regular sa lugar na ito. Ipinaliwanag nila kay Taichi na ang demonyong sinusubukan nilang labanan ay tinatawag na isang obsidian horse, na kilala sa kanyang bangis at obsidian na sungay. Ipinaliwanag nila na pumunta sila sa lugar para manghuli ng isa sa mga demonyong kabayong ito, dahil ayon sa kanilang quest, kailangan nila ng obsidian horn, at habang naglilibot sa lugar, nakita nila sina Taichi at Rin na nakikipaglaban sa kabayo. Dumating ang gabi, at lahat sila ay nakaupo ng magkakasama habang nag-uusap, at ang mga adventurer ay nagtatapos sa pagtatanong ng maraming tanong kina Taichi at Rin, dahil sa kanilang kakaibang pananamit at ang katotohanang tila wala silang ideya kung nasaan sila. Ipinaliwanag ni Bolda na mapanganib na maglakbay ng walang armas at mag-isa sa isang lugar kung saan dumarami ang aktibidad ng halimaw. Gusto ni Rakelta ang sitwasyon dahil nangangahulugan ito ng mas maraming trabaho at tubo para sa kanilang adventuring group. Gayunpaman, siya ay pinagalitan dahil ang sitwasyon ay humantong sa mga ulat ng nawawalang tao, pati na rin ang patuloy na pag-atake sa mga bago ng merchants. Nang gabing iyon, napagtanto ni Taichi na hindi siya kinakausap ng maayos ni Rin at napagtanto niya na galit siya sa kanya dahil gusto niyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanya, at nakiusap siya sa kanya na huwag nang gumawa ng isang bagay na nakakainis kailanman. Nakaupo siya habang umiiyak at hiniling sa kanya na huwag siyang iwan na mag-isa sa isang hindi kilalang mundo, kaya nangako sila na magiging hindi mapaghihiwalay anuman ang sitwasyon nila. Kinabukasan, nagpasya ang grupo na dalhin ang dalawang mga baguhan sa pinakamalapit na bayan ng Aspire, dahil hindi nila maaaring iwanan silang mag-isa na walang magawa sa isang lugar na pinamumugaran ng demonyo. Dumating sila sa bayan na protektado ng isang mataas na pader, at binibigyan sila ng mga adventurer ng paglilibot sa lugar. Ipinaliwanag nila na ang bayan ay isang mahalagang bahagi ng Eli Stain Magic Kingdom, at nag-ooperate din sila doon dahil mayroon itong Adventurers Guild.
Itinuro nila sila sa direksyon ng guild, ngunit may halo-halong damdamin si Raquel tungkol sa pagkuha nila sa isang mapanganib na linya ng trabaho tulad ng adventurer. Ipinaliwanag nila na anuman ang panganib, gugustuhin nilang subukan ito sa alinmang paraan, at pagkatapos, pinasalamatan nila sila sa kanilang kabaitan. Inabutan sila ni Bolda ng isang pouch ng mga barya bilang regalo sa pamamaalam, kaya pareho silang tumungo sa magkaibang direksyon. Dumating sila sa guild, at agad na tinanggap ng receptionist. Tinanong niya kung pareho silang magre-rehistro, at kung ano ang kanilang lahi, na nagpapalingon sa kanila na nagulat at natigilan, na pagtanto na may mga dwarf, at iba pang mga lahi sa paligid tulad ng sa mga laro. Ibinigay niya sa kanila ang isang libro upang basahin, ngunit ang mga simbolo ay mukhang hindi nababasa. Ngunit ang nakakapagtaka, nababasa nila ito anuman, at napagtanto nila na sila ay nakikipag-usap ng walang anumang problema mula nang sila ay dumating sa mundong ito. Susunod, ipinaliwanag ng receptionist na kailangan nilang magsagawa ng magic aptitude test dahil ang mga taong walang magic ay hindi makakapagrehistro upang maging adventurer. Idinagdag niya na ito ay isang simpleng proseso, at kailangan lang nilang ilagay ang kanilang mga kamay sa pagsubok na kristal. Nauna si Rin at may panandali ang awkward inactivity mula sa kristal, na nagpapahina ng loob sa kanya. Ngunit napansin ng receptionist ang apat na magkakaibang elementals at nagulat siya, kaya tinanong niya kung sino sila. Inutusan niya si Tai Chi na mabilis na ilagay ang kanyang mga kamay sa crystal, at nang ginawa niya ito, nasira ito. Mabilis siyang tumakbo sa loob at bumalik kasama ang Guildmaster at isang A-rank na adventurer, na bihirang magkaroon ng pagkakataong makita ng mga regular na tao. Ipinakilala ng Guildmaster ang kanyang sarili bilang si Gerard at ipinahayag na hindi sila mairehistro ng guild bilang mga adventurer. Agad silang nagprotesta at nagtanong kung ano ang kanilang ginawang mali, kaya sinabi niya sa kanila na huwag magpanik, at ibibigay sila sa isang A-rank na adventurer na nagngangalang Miura, na kailangan nilang sundan sandali. Nag-aalangan sila dahil hindi siya nagbibigay sa kanila ng maraming impormasyon, ngunit ipinaliwanag niya na wala silang pagkakataon na maging mga adventurer kung hindi sila pupunta. Dinala sila ni Miura sa isang cottage kung saan may babaeng sumasagot sa pinto na mukhang walang pakialam na makita ang kanyang sexy na katawan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Limia, at iniimbitahan sila para sa isang chat. Ipinaliwanag ni Miura kung paano nasira ang pagsubok na crystal ng guild, kaya ibinigay sa kanila ni Limia ang isang mas matibay na testing device na siya mismo ang gumawa. Ipinaliwanag niya na ang magic capacity ay ang magic power na maaaring taglayin ng isang tao, habang ang magic strength ay nag-iiba din sa bawat tao. Ipinagpatuloy niya ang pag-activate ng mga device na kumikinang na berde sa bawat kamay nila. Nagpapakita ito ng isang numero na napakataas na sina Miura at Limia ay lubos na nabigla. Nagre-relax sila, natutuwa at nasasabik, na sa wakas ay maaari na silang maging mga adventurer. Ngunit ibinunyag ni Limia na sa napakataas na stat, dapat muna silang maging mga apprentice niya bago maging mga adventurer. Ang magic capacity ni Tai Chi ay napakalaking 120,000, habang ang kanyang magic strength ay 40,000. Si Rin ay may mas mababang magic capacity na humigit kumulang 37,000 at may kasamang lakas na 5,000. Kahit na ang antas ni Tai Chi ay mas mataas kaysa kay Rin, ipinaliwanag ni Miura na pareho silang overpowered dahil ang karaniwang kapasidad ng tao ay 10,000 na may lakas na 2,000. Ang kanilang mga estatistika ay sobrang kakaiba na sila ay nakakabaliw na malakas, kahit na kung ikukumpara kay Limia, ang pinakapiling mage ng kaharian na nagpahayag ng kanyang magic level ay 43,000 at 6,000. Ang pares ay sinabihan na kailangan nilang maayos na makabisado ang kanilang napakalawak na kapangyarihan, o maaari silang humantong sa pagsira sa kanilang sarili sa paggamit nito sa katagalan. Habang nababagabag si Rin sa pag-iisip ng pagsira sa sarili, gustong malaman ni Tai Chi kung ano ang naghihintay sa kanila pagkatapos ng pagsasanay. Sinabi sa kanila ni Limia na sa oras na matapos nila ang kanilang pagsasanay, maaari silang mailagay sa itaas ng S-rank na mga adventurer at salamangkero, at may kakayahang sirain ang buong bansa sa kanilang sarili. Kinaumagahan, nag-almusal sila habang ipinapaliwanag ni Miura kung ano ang magic spell. Ito ay mga diskarte na maaaring gamitin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga magic power sa mga espiritu, at kung wala itong mga spirit sa kanila, ang mga mage ay hindi makakapag-activate ng mga spell. Inihayag niya na mayroong 4 na uri ng espiritu, apoy, tubig, hangin, at lupa, at bawat mage ay may talento para sa isa sa mga elementong ito. Si Rin ay mahusay na nakikinig at nagtatanong paminsan-minsan, habang si Tai Chi ay napapagalitan dahil sa pagtutok sa pagkain. Nilinaw niya na pinipili ng spirits ang salamangkero na kanilang pinaglilangkuran, at automatiko nitong tinutukoy ang katangian ng salamangkero, na maaaring isa, single magician, o dalawa, na isang dual magician tulad ni Miura, na maaaring gumamit ng fire at earth. Mayroong triple magician na katulad niya, ngunit nandyan si Rin, na maaaring gumamit ng lahat ng 4 na katangian. Ito ay napakabihirang at kahanga-hanga, ngunit nang nagtanong si Tai Chi tungkol sa kanyang mga katangian, inihayag niya na wala siyang ideya.
Ito ay dahil hindi siya isang magician ngunit isang sorcerer, na gumagawa ng sorcery sa halip na mga magic spells. Ipinaliwanag ni Miura na hindi tulad ng mages na humihiram ng kapangyarihan mula sa spirits, ginagamit ng sorcerer ang spirits sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa kanila. Ipinaliwanag nila kung gaano sila mapanganib sa hinaharap kung magpasya silang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan para sa kasamaan. Gayunpaman, ibinunyag ni Tai Chi na wala siyang interes sa politika o pandarambong sa mga bansa dahil iyon ay magiging isang abala lang. Natapos ang paliwanag, at sinimulan ni Limia ang sesyon ng pagsasanay sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa isang puno gamit ang kanyang kamao. Nilagyan niya ang kanyang kamao ng mahika, at hiniling kay Tai Chi na subukan din na maisakatuparan ang kanyang kapangyarihan sa mahika. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay nagpapatunay na medyo mahirap para sa kanya habang siya ay humihinga ng mabigat, at nagrereklamo tungkol sa nakakabaliw na gawain sa pagsasanay. Sa ibang lugar, tinuturuan ni Miura si Rin kung paano lumikha ng imahe ng isang spell sa kanyang isip, at kung paano sabihin ang mga incantation, na isang signal upang buhayin ang spell. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng pag-visualize sa input ng oxygen at init, at lumilikha ng spell sa kanyang unang pagsubok. Nagulat si Miura, ngunit alam ni Rin na nagawa lang niya dahil sa kanyang kaalaman sa chemistry. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa pamamagitan ng pag-visualize muli sa apoy, ngunit sa pagkakataong ito, nilagyan niya ito ng gas at pinalalakas ang apoy na may ibang kulay. Nang maglaon, nakita niya si Tai Chi na nakahiga sa damuhan, at ipinaalam sa kanya na ang kanyang pagsasanay ay naging napakahusay. Hinihikayat niya itong magtiyaga, kaya nagpasya siyang subukan itong muli. Sa pagkakataong ito, isang boses mula sa loob ng kanyang ulo, ang tumulong sa pagtuturo sa kanya, at ginawa siyang matagumpay na maisakatuparan ang kanyang kapangyarihang mahika. Masaya si Rin na sa wakas ay nakagawa na siya ng pag-unlad sa kanyang pagsasanay, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa boses na tumulong sa kanya sa proseso. Inaasahan ni Rin na hindi ito isang multo at hindi siya nawala sa kanyang isip, at tinalikuran nila ito bilang isang biro bago pumasok sa loob upang kumain ng tanghalian kasama ang kanilang mga tutor. Siya ay nagpipiesta sa pagkain tulad ng isang taong gutom, na nagpahiya kay Rin sa kanyang kawalan ng kagandahang asal. Bagamat hindi iniisip ni Limia ang kanyang pag-uugali, dahil ang pagkain ng marami ay makakatulong sa kanya na mapunan ang mana na naubos niya sa pagsasanay. Sinabihan niya si Miura na ipagpatuloy ang pagsasanay kay Rin, habang ginagabayan niya si Tai Chi, hanggang sa mapahusay niya ang kanyang pisikal na pagganap sa pamamagitan ng pagpasok sa kanyang buong katawan ng kanyang magic power. Ipinaliwanag niya na kakailanganin niyang magsunog ng maraming magic power sa proseso, ngunit hindi yun magiging hadlang dahil marami siyang nakalaan. Pagkalipas ng ilang araw, si Tai Chi ay ginawang magsanay ng kanyang pagpapahusay sa katawan laban sa isang Fenwolf, at madaling natalo ito, kahit na ang hayop ay 2 beses sa kanyang laki. Pagkatapos magpabagsak ng ilang Fenwolves, nakipagkita siya kay Rin, na gumagamit ng iba't ibang elemento upang talunin ang ilang mga halimaw na kuneho. Ang susunod nilang kalaban ay isang Obsidian Horse, ang kanilang dating nemesis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nila kailangan ng tulong mula sa mga gumagala na adventurer para patayin ang hayop. Ini-host sila ni Limia sa isang mini-feast gamit ang karne mula sa Obsidian Horse, at sinabi sa kanila na maaari na silang maging mga adventurer, at kakailanganin na bumalik sa Aspire sa susunod na araw. Nag-e-enjoy sila at nagre-relax, at nakalimutan na ang kanilang orihinal na layunin ay palaging maging mga adventurer. Bago sila lumabas, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa Lost Ones, isang terminong ginamit upang ilarawan ang mga taong na-isummon mula sa isang alternatibong mundo ng isang mage. Ipinaliwanag niya na hindi nila alam ang pagkakakilanlan ng sorcerer na nag-summon sa kanila mula sa kanilang mundo. Ngunit kung tuklasin nila ang kontinente, maaaring matagpuan nila ang tao. Si Tai Chi ay partikular na positibo na mahahanap nila ang high-level na sorcerer, at salamat kay Rin sa pananatili sa kanya sa buong paglalakbay nila mula sa Japan patungo sa bagong mundong ito na puno ng mahika. Bumalik sila sa Aspire kinabukasan, at sinimulan ang kanilang pakikipagsapalaran sa pamamagitan ng pagkuha sa madaling rank quests. Nalaman nila ang tungkol sa kontinente, ang kaharian kung saan sila naninirahan, at ilang kilalang dakilang lungsod na may hangganan sa kanila. Habang nag-aaral sila, ang receptionist ng inn, na nagngangalang Almeida, ay nag-abot ng sulat ng patawag mula kay Gerard, ang guildmaster. At sa guild, binibigyan sila ng isang quest na nangangailangan ng pag-iimbestiga sa isang bisita na madalas pumunta sa isang bar at pagkuha din ng impormasyon tungkol sa kanyang mga lihim na aktibidad sa smuggling. Napansin ni Rin na ang quest ay para sa mga D-rank na adventurer, ngunit sinabihan silang pinapayagan silang kumuha ng isang quest sa isang antas na mas mataas sa kanilang kasalukuyang rango. Ipinaalam sa kanila ni Gerard na ang quest ay 2 beses na nabigo, at ang ikatlong pagkabigo ay nangangahulugan na ito ay ibibigay sa isang C-rank adventurer. Gayunpaman, binibigay niya ito sa kanila dahil mga apprentice sila ni Limia. Ang matagumpay na pagkumpleto ng quest, ay nangangahulugan na sila ay agad na mapopromote sa D-rank, at ito ang naging dahilan upang sila ay lumabas na excited na maggala bago magsimula ang misyon sa gabi.
Tumungo sila sa isang food stall kung saan nalaman nilang nadoble ang mga presyo bilang resulta ng patuloy na pag-atake sa mga bagon na papasok sa lungsod. Nalaman nila na ang kakulangan ng pagkain at kalakal ng bayan ay nauugnay sa kanilang quest, at gumawa sila ng mga plano kung paano lapitan ang misyon. Pumunta sila sa isang bar at tinatanggap sila ng malamig na mga titig sa katahimikan mula sa mga matandang lasing, na nag-iingat sa mga batang adventurer. Nagpasya si Tai Chi na asarin sila sa pamamagitan ng pag-order ng tubig sa isang bar, at dahil sa display na ito, nagustuhan sila ng bartender. Ipinaliwanag nila sa kanya kung paano nila kailangan ang mga na-hijack na pagkain na nagpapalipat-lipat sa black market, at nag-aalok na bayaran siya ng malaki bilang kapalit ng kanyang pakikipagtulungan sa pag-secure ng mga bihirang produkto. Sa kasamaang palad, ang kanilang malaking bag ng mga barya ay nagtatapos sa pag-akit ng atensyon ng isang grupo ng mga lasenggo, na gagawa ng kahit ano para sa ilang pera. Matapos silang bugbugin, napilitang aminin ng mga lalaki ang kanilang maruming pakikipagdeal, at kung gaano nila kadalas dinadala ang mga ninakaw na gamit sa lungsod sa gabi. Sinubukan pa nilang magtanong, ngunit pinalabas sila ng bartender dahil sa pag-abala sa kanyang negosyo, at pambubugbog sa kanyang mga customer. Habang pauwi, sinusundan sila ng isang grupo ng mga assassin na nakasuot ng itim, na pumapalibot sa kanila at humaharang sa kanilang daanan sa pagtakas. Nakipag-sword fight si Tai Chi sa unang assassin, at mabilis na umatras nang naramdaman na sila ay masyadong malakas. Nagpasya silang hulihin sila, dahil maaaring mayroon silang mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang misyon. Nang na-activate na ni Tai Chi ang kanyang body enhancement, madali niyang natalo ang kanyang kalaban, habang tinatangay ito ni rin gamit ang wind spell. Nagiging malinaw na sila ay malinaw na outmatched, at ito ay ginagawang iwanan ng kanilang walang malay na kasamahan habang sila ay gumagawa ng kanilang pagtakas gamit ang kanilang signature smoke bomb distraction. Nagpasya silang ibigay ang assassin sa guildmaster, na ikinulong siya sa isang lihim na kulungan sa ilalim ng lupa. Nagising siya na natatakot at nabalisa, ngunit nandyan si Gerard upang pakalmayan siya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na hindi niya kailangang magpakamatay, o maghanda na patayin ang kanyang mga kapwa-assassin, dahil iyon ang kanilang nakagawian kung sila ay mahuli. Kinabukasan, binisita sila ni Miura sa kanilang tinutuluyan, at sila ay tumambay at ipinaliwanag ang kanilang pagharap sa mga assassin, gayon din ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain. Nagpasya silang bumuo ng isang partido, at masusing imbestigahan ang kakulangan sa pagkain sa pamamagitan ng pagtungo sa isang plantasyon na maaaring susunod na target ng mga bandido sa kabundukan. Ipinaalam sa kanila ni Miura ang tungkol sa 500 gold coins na gantimpala para sa pagtalo sa makapangyarihang mage na nagpoprotekta sa mga bandido, at dahil dito, mas determinado silang kumpletuhin ang quest. Dumating sila sa plantasyon at malugod na tinatanggap ng mga manggagawang namamahala sa bukid. Binibigyan sila ng tour sa paligid ng sakahan, at habang ginalugad nila ang lugar, naramdaman ni rin ang isang napakalaking kaaway na papalapit. Agad niyang sinabihan ang mga magsasaka na tumakas habang naghahanda silang labanan ang mga higanting orc at ogre na dumating upang sirain ang lugar. Mabilis na nilaslas ni Miura ang mas maliliit na ogre ng sunod-sunod, habang si Tai Chi ay humarap sa higanting orc. Habang sinusubukan niyang iwasan ang napakalaking indayog nito, ang mga magsasaka ay natakot na ang higanting ito ay maaaring sobra-sobra para sa isang tao lamang. Gayunpaman, nag-enhance lang siya ng kanyang katawan at madaling talunin ang higanting orc sa pamamagitan ng isang napakalakas na kamao. Pagkatapos ng labanan, naging malinaw na may tao sa likod ng biglaang pag-atake ng halimaw na ito sa bukid, at ito ay naglagay sa kanila ng bitag upang mahuli ang salarin sa kanyang mga truck sa susunod na araw. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsisiyasat kinabukasan, at mabilis na nakahanap ng ilang bakas ng paa at mga labi ng apoy sa gitna ng bukid. Ginagamit ni rin ang kanyang staff upang hanapin ang mga magnanakaw, na agad na naglabas ng kanilang mga espada, na handang lumaban sa kanilang daan palabas ng bukid. Ang mga magnanakaw ay hindi sinamahan ng mage, at sila ay mabilis na sumuko at nagsimulang magmura sa kanilang absent na mage nang ibunyag ni Tai Chi na sila ay mga adventurer mula sa lungsod na ipinadala upang hulihin sila. Naiwan ang grupo kay Kasim, ang tagapangasiwa ng farm, na sinimulan nilang tanungin dahil mayroon siyang eksklusibong kaalaman tungkol sa mga orc, na hindi naman dapat alam ng isang simpleng magsasaka. Inamin niya na siya ang mastermind sa likod ng pag-atake ng halimaw, ang pagnanakaw, at ang proseso ng pagkuha ng kanilang serbisyo, na lahat ay upang subukan ang kanilang kakayahan. Lumilitaw ang kanyang kasabwat gamit ang isang invisibility cloak na nagtatago sa presensya ng isang salamangkero at mga kapangyarihan ng mahika, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Grammy. Nag-aalok siya na harapin sina Miura at Rin, habang si Kasim ay nakikipaglaban kay Tai Chi ng mag-isa. At habang naglalaban sila, ipinaliwanag niya sa kanila na kahit na siya ay isang assassin, sa halip na gumamit ng mga palihim na pamamaraan, mas gusto niyang tiisin ang kasiyahan ng isang matinding labanan. Habang si Miura ay humaharap sa kanya gamit ang isang espada, si Rin ay nag-aalok ng suporta sa kanyang karaniwang pag-atake ng apoy, na nakakagulat na sinasalungat ng isang spell ng tubig. Gumagamit siya ng wind spell para gumawa ng smoke screen, para kapag kinontra ito ni Grammy,
siya ay mahaharap sa isang sabay-sabay na pag-atake ng lupa at tubig na spell. Nagagawa pa rin niyang ihinto ang pag-atake ng dalawahang elemento, at tumutugma din sa mga mahiwagang pinahusay na pag-atake ni Miura. Ang obsessed sa labanan na assassin ay nagpabagsak kay Miura, at ibinaling ang kanyang atensyon kay Rin, na ang mga spells ay napatunayang hindi epektibo sa buong labanan. Sa kabilang dulo, ipinatawag ni Kasim ang isang napakalaking Frost Elemental upang labanan si Taichi, na lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Nang inatake niya ang beast, hindi siya nakikipag-ugnayan sa kanyang pisikal na katawan, higit sa lahat dahil sa halip na isang pisikal na pag-atake, ang isang elemental ay maaari lamang mapinsala ng isang magic spell. Siya ay patuloy na umaatake ng walang kabuluhan, at dahan-daang nauubos ang kanyang stamina, habang ang hayop ay naglalabas ng ilang mga haligi ng yelo mula sa kanyang bibig. Nagpasya si Kasim na pataasin ang kanyang laro sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanyang Frost Elemental ng bola ng masamang mahiwagang enerhiya, na ginagawa itong hindi kapani-paniwalang napakalaking pulang elemental na nagpapatalsik kay Taichi na lumilipad sa kabila ng kanyang buong pisikal na pagpapahusay sa katawan. Nagsisimulang dumugo si Taichi pagkatapos tumanggap ng isang atake mula sa napakalaking halimaw. Ngunit nang ipaalam ni Kasim na plano niyang kunin ang kanyang mga kasama na bihag at pilitin siyang magtrabaho bilang isang subordinate, nawala ng pagkahinahon si Taichi. Samantala, nagpasya sina Miura at Rin na huminto sa paglalaro at ipakita ang kanilang buong lakas laban sa Battle Maniac na ito. Siya ay umaatake gamit ang dalawang spell sword, at nang harangin ni Grammy ang unang slash, sinaksak niya siya ng pangalawang kidlat na espada. Nakita ni Grammy ang kanyang sarili na nasa gitna ng isang pagsabog, at namumukod-tangi, na gustong ipagpatuloy ang laban. Gayunpaman, ginawa ni Miura ang pangwakas na atake sa pamamagitan ng pagbalot sa kanyang espada ng mainit na pulang apoy, at paglaslas sa kanya. Nagpakita si Taichi ng magandang palabas, ngunit hindi ito sapat para talunin ang makapangyarihang pulang elemental. Sa huli, ang duo ay napilitang magpasakop kay Kasim. Habang sinusumpa ni Taichi ang kanyang kahinaan at kawalan ng kakayahan na protektahan ang kanyang sarili o ang kanyang mga kasama sa kabila ng pagiging isang sorcerer, siya ay nawala ng malay at sa isang panaginip, ang espiritu ng hangin na tinatawag na Ariel, ay ipinaalam sa kanya na isang beses lamang niya ito papahiramin ng kanyang kapangyarihan dahil hindi pa sila opisyal na nakakagawa ng kasunduan. Itinaas niya ang kanyang sarili pabalik, salamat sa lumalakas na hangin sa paligid niya, at ito ay nagutos kay Kasim sa kanyang hayop na tapusin siya. Si Taichi ay direktang tumanggap ng atake mula sa beast, at lumabas na hindi nasaktan, tumatawa sa kung paanong ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan ay parang isang cheat. Muling umaatake ang pulang elemental, ngunit sa pagkakataong ito ay binubura niya ang hayop at ang pag-atake nito gamit lang ang isang galaw. Ang kanyang hiniram na kapangyarihan ay nagsimulang maglaho, at kahit na ang kanyang mga pinsala ay lumala, siya ay humawak at itinaboy ang mga kaaway sa isang huling pag-atake. Nawalan siya ng malay matapos maubos ang bawat ounce ng magic power sa kanyang katawan, at nagising pagkalipas ng isang linggo sa cottage ni Limia. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pulang elementals na nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan, at tungkol din kay Ariel, na nagpahiram sa kanya ng kanyang kapangyarihan. At ang pagbanggit sa espiritu ng hangin ay nakabigla kay Limia, na nagpapaliwanag na ang mga espiritu ay bihirang nilalang na mas mataas kaysa sa mga dragon at hindi nakikita ng mga mata ng tao, at ang katotohanan na naririnig at nakikita niya siya, ay nangangahulugan na siya ay isang summoner. Bumalik siya sa Aspire para makipagkita sa kanyang mga kasama na nakaalis na sa inn bago siya bumalik. Naglibot-libot siya sa bayan at nakatagpo ng ilang lalaki na nanliligalig sa isang magandang babae na may berdeng buhok. Lumapit siya upang protektahan siya mula sa mga lalaking mabilis na bumagsak pagkatapos ng ilang palitan. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Anastasia, ang dating assassin na hinuli niya noong gabi ng kanyang unang quest, na ngayon ay nagtatrabaho para sa guild ng lungsod. Nagtutulungan sila upang ipagpatuloy ang investigasyon ng mga ninakaw na produkto at nagtagumpay sa paghahanap ng kanilang base ng mga operasyon sa araw ding iyon. Palihim nilang tinatalo ang mga gwardya na nakatalaga sa labas, at ang mga nagbabantay sa pinakamahalagang silid sa gusali. Nakipaglaban sila patungo sa loob ng silid, at dito, nakakita sila ng isang liham na naka-address kay Taichi. Habang naglilibot sa bayan, may nagkakagulo tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain araw-araw. Ang sitwasyon ay patuloy na lumalala, at ito ay nagpapagalit sa mga batang babae na hindi pa nila neresolba ang issue. Napansin nilang sinusundan sila, at maya-maya, matapang silang tinambangan sa palengke kahit gaano kabisi ang lugar. Inutusan ni Miura ang mga taong bayan na magtungo sa ligtas habang sila ni Rin ay makikipaglaban sa assassin sa 2 versus 1 na sitwasyon. Naghahanda silang tapusin ang assassin, ngunit inatake sila ng isang malakas na explosive magic ng isang salamangkero sa malayo, na ginagawang mabilis na lumipat si Rin sa defense mode. Ang labanan ay nagbabago habang sila ay nahihirapan, at napipilitang hawakan ang 5 kalaban kabilang si Grammy, na lumapit sa kanila sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang invisibility na balabal.
Pinatumba niya si Miura, at inutusan ng kanyang mga nasasakupan na pigilan si Rin, bigyan siya ng sapat na tagal para matagumpay siyang makatakas kasama si Miura. Ang liham ay nagpapaalam sa kanila ng isang kawan ng mga Crimson Goblins na nakatago sa ilalim ng bayan ng Aspire. At habang papunta sila sa mga lagusan upang higit pang mag-imbestiga, nakita nila ang ilang halimaw na nananatili sa isang lihim na pintuan. Si Anastasia mismo ang nagbukas ng lock kung sakaling may bitag, at ang pagmamasid sa kanya ay nagmumungkahi sa kanya na gumamit siya ng isang normal na paraan ng pamumuhay ng malayo sa pakikipaglaban. Sa oras na matalo ni Rin ang natitirang mga assassin na pumipigil sa kanya, nagpakita si Grammy at ipinakita sa kanya ang lokasyon ng tore kung saan binihag si Miura. Ipinaliwanag niya na hindi niya gusto ang palihim na diskarte sa labanan, at gusto niyang makipag-rematch sa kanya sa ibang pagkakataon. Mabilis at galit na dumating si Rin sa tore, kung saan naka-hostage si Miura at inihahanda upang maging isang sakripisyo. Pina-immobilize niya ang mga mage sa pamamagitan ng pagyayelo ng kanilang mga paa, at pinuntahan upang i-deactivate ang magic circle na nagde-drain sa kanyang kaibigan. Matapos iligtas si Miura, ang boss ni Kasim na nagngangalang Cardinal Ladre, isang executive ng simbahan at ang mastermind sa likod ng mga nakaraang pag-atake, ay nagpakita na nagsabi sa kanila tungkol sa 3,000 goblins na naghahanda sa pag-atake sa lungsod sa madaling araw. Isang golem ang biglang sumulpot kay Anastasia, ngunit nandyan si Tai Chi para protektahan siya. Kinaharangan niya ang kanyang pag-atake at inatake ito ng kanyang mga kamao hanggang sa ang natitira na lang dito ay mga bato na lamang na walang magic core, isang sitwasyon na sa tingin niya ay kakaiba. Nalaman niya sa lalong madaling panahon na ang dahilan ng abnormalidad ng golem ay ang gawain ng kambal na sina Milo at Melo, na may kakayahang lumikha ng mga halimaw gamit ang kanilang espesyalidad na earth magic. Ipinapalam nila sa kanya na sila ang may pananagutan sa paggising sa mga goblins, at pag-uutos sa kanila na pumatay at kumain ng mga tao gamit ang isang espesyal na kristal. Kahit gaano kasama ang kanilang pagkilos, gusto pa rin ni Tai Chi na protektahan ang kambal, o mga batang minamanipula lang. Sa kasamaang palad, nang gisingin nila ang mga goblins na pinahusay ng Crimson Pact tulad ng Frost Elemental, si Tai Chi ay lumalaban sa kanila ng mag-isa. Sa panahon ng labanan, ang kambal ay nahulog ang kanilang kristal, at bilang isang resulta, sila ay inaatake na rin ng mga halimaw na dapat nilang kinokontrol. Iniligtas niya ang mga ito sa oras at nagawa rin niyang tulungan si Anastasia, nahihirapang makipaglaban ng epektibo dahil sa kanyang damit. Kinaumagahan, pinangunahan ni Rin, Mira, Gerard, at Limia ang depensa laban sa pagsalakay ng goblins. Gumagamit si Rin ng malawak na sakop ng earth magic para gumawa ng napakalaking hukay, at sinundan ang pag-atake sa pamamagitan ng kumukulong tubig. Susunod, lumikha siya ng isang pinainit na metal na globo, inilalagay ito sa hukay na puno ng tubig, at magkasama, ang kombinasyon ay nagdudulot ng napakalaking pagsabog ng singaw. Ang kanyang pag-atake ay nagpapahintulot sa mga adventurer na makapasok, habang ang mga goblins ay nalilito at nagkakagulo, at bagamat ang presensya ni Limia sa larangan ng digmaan ay nagbibigay inspirasyon sa lahat, ang kaaway ay nagdeploy din ng mga halimaw na pinahusay ng Crimson Pact. Patuloy silang nakikipaglaban sa isang bagong alon ng mga pinahusay na halimaw, at nagpupumilit na makasabay sa kanilang mga napakaraming bilang nang hindi ginagamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa mahika. Nagawa nilang bawasan ang mga numero hanggang sa ilang duseno na lang ang natitira kasama ang 30 Commander Ogres, ang pinakamalakas na halimaw na nakatagpo nila. Naghahanda si Limia na maglunsad ng isang malakas na spell, habang inilalayo nila ang mga halimaw sa kanya, upang magkaroon siya ng sapat na oras upang tapusin ang kanyang incantation. Dumating si Tai Chi sa command center kasama si Anastasia at ang kambal, at binigyan ng ilang impormasyon sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Nagpasya silang tumungo sa larangan ng digmaan upang suportahan ang mga batang babae na walang alinlangan na kaharap ang isang malakas na kalaban, ngunit nananatili si Anastasia dahil ang kanyang estilo ng pakikipaglaban sa pagpatay ay hindi angkop para sa mga frontline. Tinapos ng spell ni Limia ang natitirang mababang antas na mga halimaw, at naiwan sila kasama ang 3 higanteng ogre. Ginagamit nilang lahat ang natitira sa kanilang mahiwagang kapangyarihan, sa pag-asang mabilis na matapos ang labanan, ngunit hindi sapat ang kanilang pagsisikap para talunin ang mga ogre na nakakagulat na lumabas ng hindi nasaktan. Gumagalaw ito para tapusin si Rin, na naubos na ang kanyang magic power. At bago siya durugon ng kamao nito, nagpakita si Tai Chi para iligtas siya. Upang labanan ang higanteng halimaw sa isang paligsahan sa lakas, pinalakas pa niya ang kanyang pisikal na pagpapahusay sa pinakamataas na antas para lamang maging ligtas. Ginagawa niyang mahina ang halimaw sa pamamagitan ng paghampas nito sa sahig, at ginawa niya ang panghuling atake ng suntok mula sa itaas. Pagkatapos, humingi ng paumanhin sa pagdating ng huli at sinabi sa kanya ang tungkol sa kawan ng mga goblins na kinailangan niyang tapusin sa ilalim ng bayan. Ibinigay niya ang kambal kay Limia, at ipinaalam sa kanya ang kanilang hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa kabila ng maliit na hitsura nila, at bumalik upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa iba pang mga pulang ogre. Sa oras na ito, mas maraming halimaw ang dumating at ang grupo ay napipilitang pigilan sila gamit ang maliit na kapangyarihang mahika na natitira sa kanila.
Tumulong ang kambal gamit ang kanilang earth magic, at sama-sama, tinutulungan sila ng kanilang teamwork na humawak ng sapat para talunin ni Tai Chi ang Commander Ogres. Bagamat ito ay isang 3-on-1 na sitwasyon, nilalabanan niya sila sa pantay na katayuan, iniiwasan ang kanilang mga pag-atake at sinisira sila ng malalakas na suntok, salamat sa kanyang enhancement. Sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga ito, at bago niya matapos ang mga ito, nagsimulang dumagundong ang lupa, at ang mga ogre ay pinatay ng isang misteryosong dragon, na lumabas mula sa kaibuturan ng Earth. Ang pagdating nito ay nagiging sanhi ng pagyanig ng lupa, at nang umuungol ang dalawang ulo na dragon, ang apoy nito ay nagliliwanag sa kalangitan sa buong lupain, na nagtanim ng takot sa lahat ng nasa larangan ng digmaan. Iniisip ni Tai Chi na ang kanilang matinding labanan sa ibabaw ng lupa ay may pananagutan sa paggising sa dragon, ngunit sinabi sa kanya ni Limia na hindi sila kailanman nakikialam sa mga gawain ng tao anuman ang sitwasyon. Laban sa kagustuhan ni Rin, nagpasya siyang makipagharap sa napakalaki at nakakatakot na beast, habang inutusan ang iba na lumikas sa lungsod. Ipinaliwanag niya sa kanya na ang kanyang presensya ay higit na isang kahinaan para sa kanya, dahil mabilis niya itong paprotektahan ng kanyang katawan kung ang kanyang buhay ay nasa panganib, at nakikiusap sa kanya na huwag sumama, ngunit pinaalalahanan siya ni Rin ng kanilang pangako na laging magkasama at harapin ang anumang kalaban bilang isang koponan anuman ang mga panganib na kasangkot. Nangangako siya na hindi siya haadlang at mananatili siya upang suportahan siya mula sa malayo. Nilapitan niya ang dragon, at sa wakas ay nakita niya ito ng malapitan, sinubukan niyang kontakin si Ariel dahil magagamit niya ang lahat ng tulong na makukuha niya. At nang walang tugon mula sa kanya, sinusugod niya ang beast ng isang malakas na suntok. Lumilikha ang palitan ng shockwave ngunit walang pinsala sa dragon, at gumaganti ito ng shower ng mga apoy. Sinusubukan niyang iwasan ang mga ito, ngunit sa halip, nahuli siya ng klasikong swing ng buntot ng dragon at pinalipad. Nagpapadala rin ito ng nagbabantang pag-atake kay Rin, na nagsasabi sa kanya na huwag gumalaw ng isang pulgada o makialam sa labanan. Si Tai Chi ay malubhang nasugatan bilang resulta ng huling pag-atake, at napansin niya na ang dragon ay nagpigil laban sa kanya, at iyon ang tanging dahilan kung bakit siya ay buhay pa. Kasabay nito, nagpapakita si Anastasia na na-hypnotize, at walang ideya kung paano siya nakarating sa larangan ng digmaan. Ang kanyang pagdating ay nakadistract sa kanya mula sa dragon, na nag-charge na ng pag-atake para iprito silang dalawa bilang parusa sa hindi pagpansin sa presensya nito. Pinoprotektahan niya siya mula sa apoy, at nauwi sa isang nakamamatay na pinsala sa kanyang tiyan. Sa kanyang mga huling sandali, ang kanyang buhay ay kumikislap sa kanyang mga mata, at habang siya ay dumudugo hanggang sa kamatayan, pinasasalamatan niya si Tai Chi para sa mapayapa at masasayang alaala na mayroon siya salamat sa kanya. Siya ay nagiging galit, mapait, at malungkot, na nabigo siyang protektahan siya kahit na nangako siya. At ang nagngangalit na damdaming ito, ay nag-trigger ng koneksyon kay Ariel, na humihingi ng paumanhin sa hindi pagtulong ng maaga. Ipinaliwanag niya na mayroong isang panuntunan na naghihigpit sa mga spirit mula sa paggamit ng kanilang mga kapangyarihan, maliban kapag inutusan ng isang summoner, at ang tanging exception ay kapag ang buhay ng summoner ay nasa panganib. Maliban sa kanyang sarili, hindi niya sinisisi ang sinuman sa pagkamatay ni Anastasia, dahil sobrang nagtiwala siya sa kanyang sarili at natatakot na gamitin ang kanyang napakalaking kapangyarihan na madaling mawala sa kontrol. Siya at si Ariel ay gumawa ng isang kasunduan, at siya ay naging may kakayahang ma-access ang kanyang mga kapangyarihan, na bumabalot sa kanya sa isang stream ng mahiwagang enerhiya. Tinanong niya ang dragon kung bakit siya nakikialam sa digmaan ng tao, at kung ano ang kinakailangan upang mapa-address siya, at sinabi nito sa kanya na ipakita ang lawak ng kanyang kapangyarihan. Umakyat ito sa langit at pinagsasama ang parehong apoy mula sa dalawang ulo nito ng sabay, habang sinasalungat naman ito ni Tai Chi gamit ang mahika ng hangin na may parehong lakas. Ibinuhos niya ang lahat at itinulak pabalik ang dragon hanggang sa mapatay ang apoy nito, at bumagsak, nasiyahan sa pagsisikap ni Tai Chi. Sinasabi nito sa kanya na ang buong labanan ay binalak ng isang individual na nakiusap na sukatin ang kanyang lakas, dahil siya ay magiging mahalaga sa kapalaran ng bansa sa malapit na hinaharap. Pagkatapos ng labanan, dahan-daang bumabangon ang lungsod ng Aspire, at dahan-daang bumalik sa normal ang mga presyo ng pagkain at mga aktibidad sa bayan. Bumalik sa cottage, ipinakita ni Tai Chi si Ariel para makita at hinangaan ng buong grupo bago sila naabala ng isang mensahero ng maharlikang pamilya, si Orsino Norman, na dumating at nag-imbita sa kanila sa Winifix, ang kabisera ng kaharian, sa kahilingan ng hari. Sa karwahe, ipinaliwanag niya na plano ng hari na ipadala ang mga salamangkero ng bansa upang tumulong sa mga kalapit na bansa, habang ang kanyang kapatid ay sumasalungat sa ideya, dahil ipapakita nito ang kanilang mga gawi sa mage at pahinain ang kanilang pangangibabaw. Bilang resulta, ang nakababatang kapatid ng hari, si Duque d'Ortesheim, at ang kanyang faction ay nagsimula ng isang pag-aalsa na maaaring humantong sa isang digmaang sibil. Nakarating sila sa kabisera at laking gulat nila nang makitang parang ghost town ito. Ang lahat ay nag-iingat sa kanila, at si Orsina ay inaatake pa ng isang assassin.
Iniligtas siya ni Tai Chi mula sa pagtatangkang pagpatay, at nagtungo sila sa Royal Hall na puno ng mga matataas na dignitaryo. Dumating ang hari at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Gilmar, ngunit bago siya makapagsalita ng isa pang salita, pinutol siya ni Limia at hiniling na ipaliwanag niya kung bakit sila ipinatawag. Ang mga maharlika ay pinaalis, at nagmungkahi siya ng isang kasunduan sa hari. Bilang kapalit sa kanilang tulong sa darating na digmaan, dapat niyang sabihin sa kanila kung sino ang may pananagutan sa pagsasummon kina Tai Chi at Rin mula sa kanilang mundo. Inaako niya ang responsibilidad at humihingi ng paumanhin sa kanyang mga aksyon. Gayunpaman, si Tai Chi ay nagalit, sa dahilan kung bakit niya ninakaw ang kanilang normal at mapayapang buhay ay dahil gusto niyang tulungan siya ng mga ito na patayin ang kanyang mga kaaway. Nang maglaon sa araw na iyon, ipinakilala sila ni Arsina kay Prinsesa Charlotte, ang talagang responsable sa kanilang pagkakasummon. Ipinaliwanag niya na ang ritual ng pagsasummon ay para lamang kay Tai Chi, at nang ang ritual ay napasok ng isang assassin, ang kanyang kapangyarihan sa mahika ay nagngangalit at dinala rin si Rin. Tinanong nila siya kung paano sila makakabalik sa kanilang mundo, at nagsimula siyang malungkot at ipinahayag na ang ritual ng pagsasummon ay hindi na mababaligtad kapag ito ay tapos na. Humingi siya ng paumanhin at nagmakaawa sa kanila na tulungan siyang sugpuin ang paghihimagsik, at pagkatapos, hahanap siya ng anumang paraan upang maibalik sila sa kanilang mundo. Si Tai Chi ay tinawag na lumahok sa isang mock battle kay General Smyra, ang pinakamataas na commander ng hukbo, na gustong sukatin ang kanyang lakas para sa kanyang sarili. Agad niyang inatake siya gamit ang kanyang espada, at napilitang magtanggol si Tai Chi laban sa kanyang kalupitan at layuning pumatay. Gusto niyang ipatawag si Ariel, ngunit nag-aalangan dahil baka mapatay niya ang general. Patuloy siyang tinutuya, at nagpapatuloy siya sa pag-atake gamit ang kanyang pisikal na kasanayan sa enhancement. Ang kanilang susunod na sagupaan ay nakakabasag ng kanilang mga espada, at ipinagpatuloy nila ang labanan sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang hand-to-hand na kakayahan sa pakikipaglaban sa pagsubok. Sa pagkakataong ito, dinaig niya siya, hinahampas siya sa lupa at ginawa siyang mapasuko sa harap ng hari at iba pang mga kilalang manunood. Kinikilala niya ang kanyang lakas at nag-aalok na maging kanyang asawa o may bahay, hanggat tinutulungan niya itong magsilang ng makapangyarihang mga anak na magiging kasing lakas niya. Kinabukasan, pinasalamatan sila ng hari sa kanilang mga pagsisikap sa nakaraang labanan at ginagantimpalaan sila ng mga magic tool mula sa Royal Treasury. Ang bawat isa ay kumuha ng isang kagamitan na ganap na nababagay sa kanila. May bagong magic staff si Rin, habang si Tai Chi ay naakit ng isang pambihirang katana na nagpapaalala sa kanyang mga araw bilang isang otaku. Sinabi nila sa kanila na ang katana ay ginawa sa Earthen Continent, na ang mga sundalo ay walang mataas na opinyon tungkol dito dahil ito ay napakanipis, at maaaring madaling masira. Sa lugar ng pagsasanay, sinubukan ni Limia ang kanyang bagong singsing, habang si General Smyra ay humihiling kay Tai Chi para sa isang tunggalian sa kanyang bagong katana. Tinakasan niya ang kanyang pagka-obsessed na maging asawa, at nagtungo sa bayan, kung saan siya ay pinuri at pinasalamatan ng mga tao sa pagprotekta sa bayan sa panahon ng pakikipaglaban sa rebelding army. Sa isang eskinita, nakasalubong niya si Kasim, na ngayon ay may isang braso na lamang pagkatapos niyang sumabog sa matinding galit sa kanilang labanan sa plantasyon. Bilang paghihiganti sa pagkuha ng kanyang braso, hinamon niya si Tai Chi sa isang tunggalian, na hindi niya matatanggihan, maliban kung gusto niya na ang bawat balon sa kaharian ay malason. Nag-aalinlangan si Tai Chi na sumang-ayon sa kanyang kalagayan, at nagtungo sila sa isang nakahiwalay na lokasyon, kung saan ipinakita niya ang isang evil artifact na sinadya upang gawin ang kanyang mga magic powers na kasing lakas ni Tai Chi. Binalaan siya ni Ariel tungkol sa artifact, ngunit dapat niyang labanan si Kasim, na sa tingin niya ay isang henyo na hindi nagsumikap ng husto upang maging napakalakas. Na-activate ang artifact, at agad nitong nililimitahan ang magic powers ni Tai Chi, at pinababa ang mga ito sa level ni Kasim. Sinimulan nila ang tunggalian, at nakakasabay si Kasim kay Tai Chi, na ang mahika ng hangin ay hindi kasing lakas ng karaniwan. Si Kasim ay lumipat sa isang patuloy na barrage ng yelo at tubig na magic, at si Tai Chi ay umiwas sa kanila, at dinasarmahan siya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang palitan sa magkabilang partido na humarap ng malaking pinsala sa isa't isa, na sa huli ay humahantong sa isang pagkapatas. Naghahanda si Kasim para sa isang ultimate attack, habang si Tai Chi ay nakatayong walang pagtatanggol, dahil naubos na niya ang karamihan sa kanyang mga magic powers. Naalala niya ang mga tagubili ni Rin, at nang umatake si Kasim, binibigyan niya ng mahika ang kanyang katana, hiniwa ang kanyang water ball at tinalo siya. Inamin ni Kasim ang pagkatalo at sinabihan siyang sirain ang artifact at ibalik ang kanyang magic powers, ngunit ang artifact ay nagpakita ng shadow monster na umaatake sa kanya. Nang walang lakas para lumaban, iniligtas siya ni Grammy, na sinisira din ang artifact gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, ang halimaw ay hindi nawawala at patuloy na lumalaki. At dahil naibalik na ni Tai Chi ang kanyang kapangyarihan, gumamit siya ng isang pag-atake ng kidlat upang palayasin ang halimaw, na walang naiwan.
Kinabukasan, tinipon ni Duque Dorsheim ang kanyang mga tropa at nag-hire ng mga mersenaryo para pangasiwaan si Limia, at ang kanyang overpowered na mga mag-aaral. Nagbigay din si Haring Gilmar ng isang nakapagbibigay inspirasyong talumpati na nag-uudyok sa lahat at pinapasok sila sa larangan ng digmaan, na handang ibigay ang kanilang lahat para sa kanilang bansa. Parehong umaatake si Narin at Limia gamit ang kanilang mga bagong magic tool, habang nilalampasan ni Tai Chi ang formation ng hukbo at direktang tumungo sa command center ng kalaban. Nakatagpo ni Rin ang isang babaeng mersenaryo na gumagamit ng malaking palakol at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang A-rank na adventurer na tinatawag na Susora. Nagbibigay siya ng vibe ng isang battle maniac tulad ni Grammy, at ito ay nag-iingat sa kanya. Ito ang una niyang pakikipaglaban sa isang malakas na kalaban, at dahil dito ay hindi siya gaanong kumpiyansa sa kanyang mga pag-atake. Si Susora ay nagmamanyobra sa himpapawid, at nagpapadala ng apoy sa kanyang daan. Siya ay nasunog sa pamamagitan ng pag-atake, ngunit gumanti gamit ang pag-atake ng yelo at apoy na spell na nakakagulat kay Susora. Sa pinsala ay lalo lamang siyang nasasabik na ipagpatuloy ang laban. Sa kasamaang palad, sila ay nag-ambala ng mga zombie at ginawang magtulungan. Tinalo ni Tai Chi ang mga bantay ng Duque at madaling nakarating sa kanyang tolda. Siya, kasama si Ariel, ay nagmumungkahi ng isang mapayapang resolusyon kasama ang Duque, at nangangako na ililigtas ang kanyang buhay kung tatapusin niya ang walang kabuluhang pananakit na ito na dulot ng isang maliit na salungatan ng interes. Ang Duque ay nagsimulang i-entertain ang pag-iisip ng isang mapayapang resolusyon, ngunit ang kanyang pagmamataas ay hindi nagpapahintulot sa kanya na ihinto ang digmaan. Tinanong niya si Tai Chi kung bakit hindi siya naging hari, dahil mayroon siyang napakaraming mahiwagang kapangyarihan, at tumugon siya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung gaano ka-stress at demanding ang paghahari para sa isang tulad niya, na nasisiyahan sa pagtatambay at ginagawa ang gusto niya. Habang ipinapaliwanag ng Duque ang kanyang pagnanasa at pagpayag na isakripisyo ang anumang kailangan niya para sa kanyang bansa, ang kanyang kanang kamay, si Inimicus, ay binalot ang kanyang sarili sa isang masamang aura, at kinokontrol ang mga nahulog at nasugatan na mga sundalo sa larangan ng digmaan na ngayon ay kanyang mga zombie. Inaatake ng mga zombie ang mga manlalaban mula sa magkabilang panig, at ibinunyag ng Inimicus kung paano niya ginamit ang naiinggit na instigator na paghihimagsik ng Duque, at nagsimula ng digmaan sa ilalim ng utos ng kanyang tunay na amo. Inutusan niya siyang gumamit ng spell na tinatawag na Bloody Rhapsody, at ginawang mga walang isip na zombie ang mga mahihinang sundalo, na patuloy na sumusugod ng galit na galit kahit na mawasak ang kanilang laman. Nang sila ay sinaksak, o tinatangay ng hangin, ang mga zombie ay bumangon at patuloy na pinapalibutan ang kanilang biktima. Sina Susora at Rin ay nagtutulungan upang labanan ang mga zombie sa kabila ng matinding pinsala mula sa kanilang matinding labanan. Ang mga zombie ay patuloy na dumarami, na iniiwan lamang ang pinakamalakas na mandirigma na hindi maaapektuhan. At kahit na pinaghiwa-hiwalay sila ng higanteng buhawi ni Tai Chi, tumayo pa rin sila, walang pakialam sa kanilang mga sugat at nadala lamang ng galit at uhaw sa dugo. Sinabi ng Duque kay Tai Chi na ang misteryosong mastermind ay nagpahiram kay Inimicus na bahagi ng kanyang magic powers para bigyan siya ng pagkakataong makapagbigay ng spell, at itulak siya sa kanyang limitasyon. Sinisisi ng Duque ang kanyang sarili sa pagdadala ng pagkawasak sa bansang gusto lang niyang iligtas, at nakiusap kay Tai Chi na makialam sa huling paninindigan ng kaharian laban sa mga zombie. Upang iligtas ang kanyang mga kaibigan at kaalyado na ibinibigay ang lahat laban sa undead na hukbo, naghahanda si Tai Chi na gawin ang lahat, kahit na maubos nito ang kanyang life force sa proseso. Bago ang kanyang pag-atake, pinigilan siya ni Ariel sa pamamagitan ng pagpapahinto ng oras at espasyo, at humingi ng kapatawaran sa pagsisinungaling sa kanya. Ibinunyag niya na tinatanggihan niya ang pag-access sa kanyang tunay na kapangyarihan, dahil maaaring maling gamitin niya ang mga ito, o magwala, at nagpaalam siya sa kanya at nangako na suklian ang kanyang kabaitan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng access sa kanyang tunay na kapangyarihan bilang mas mataas na espiritu. Naglaho siya sa nagliliwanag na mga particle at inalis ang time freeze na nagpapahintulot sa kanya na muling makasama si Rin, na lubhang nasaktan. Tinawag niya ang pangalang Sylphid, at winasak ng ethereal energy ang masamang magic circle, ibinalik sa normal ang mga sundalo at tinawag si Ariel sa kanyang tunay na anyo mula sa kalangitan. Bumaba siya mula sa langit bilang reyna ng mga espiritu, at isa sa mga dakilang espiritu sa mundo. At upang tapusin ang labanan, hinarap nila si Inimicus, na naging isang malakas na halimaw na may mga pakpak at dinala sa langit. Sinamahan siya ni Tai Chi sa langit, at habang naglalaban sila, tinanong niya ang pagkakakilanlan ng kanyang amo. Sinabi sa kanya na siya ay napakahalaga, at ang kanyang Panginoon, isang banal na nilalang, ay nag-orkestra sa kanyang mga patawag at ginagamit ang lahat sa kanyang buhay bilang mga sangla upang gawin siyang kanyang ultimate weapon. Ang pag-iisip ng pagiging isang puppet ay nagpagalit sa kanya, kaya't hindi siya nagpigil kay Inimicus, sinuntok siya sa galit dahil sa pagkitol ng hindi mabilang na buhay sa ngalan ng isang masamang nilalang na hindi man lang magawa ang kanyang maruming gawain sa kanyang sarili. Sa huli, natalo niya si Inimicus nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong makapagbigay ng isang suntok,
at nang ibibigay na niya ang nakamamatay na atake, iniisip niyang hindi niya kayang kitilin ang buhay. Gayunpaman, tinanggap na ni Tai Chi ang pananagutan ng kanyang napakalakas na kapangyarihan, at ibinigay ang nakamamatay na atake sa pamamagitan ng paggamit ng pag-atake ng kidlat na sumisira sa kanyang pisikal na anyo. Ito ay nagdudulot ng pagtatapos sa digmaan, at si Tai Chi ay bumagsak na lamang, at nagising pagkaraan ng ilang araw sa palasyo. Bumalik ang kapayapaan sa lupain, at idineklara si Tai Chi na bayani ng bansa para sa malaking bahagi sa pagtatapos ng digmaang sibil. Si Duque d'Ortesheim ay lihim na pinatay para sa kanyang mga aksyon, at si Tai Chi at ang kanyang mga kasama ay bumalik sa Aspire sa isang karwahe upang ipagpatuloy ang kanilang buhay bilang mga simpleng adventurer. Dinadala nito ang pagtatapos ng anime. Mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa bagong upload.